Isang malaking aso ang lumapit sa higaan ng batang may malubhang karamdaman. Ang ginawa ng aso ay walang katulad. Nang maipanganak si Bella Borton sa Woburn, Massachusetts, siya ay kagaya din ng ibang baby. Cute, malusog at naging ordinaryo naman ang lahat. May katagalan din bago napansin ng magulang ni Bella ang malaking problema. Si Bella ay wari bang hindi lumalaki nang ayon sa kanyang edad. Nung unay wala pang ginawa ang mga magulang ni Bella at napagdesisyonan na lamang na pagtuunan ito ng pansin. Iniisip nila na baka latest sprouter lamang ang kanilang anak, pero labis silang nagkamali. Hindi na talaga lumaki si Bella sa kanyang pag-edad, kaya naman dinala na nila ito agad sa isang espesyalista. Dito nila nadiskubre ang isang bagay na hindi pa nakikita maging ng mga doktor at ilang physicians. Kinailangan pa ni Bellang magdaan sa ilang karagdagang test bago matukoy ang kanyang kondisyon. Hanggang sa malaman nilang ang kondisyon pala ni Bella ay kilala sa tawag na Morquio syndrome. Isang bibihirang kondisyon na umaapekto lamang sa isa sa bawat 200 pinapanganak na sanggol kada taon. O may epekto ito sa bone growth at development ng isang tao. Dahilan parang mga taong nagtataglay ng kaparehas na kondisyon ay lumaki sa napakabagal na paraan. Nagiging rason din ito sa panghihina ng kanilang buto na madaling mapinsala. Kaya naman, sa edad na 11 years old ay umaasa lamang sa wheelchair at tungkod si Bella para malibot ang kanyang sarili. Hindi lamang sinira ng kondisyong ito ang pisikal na katawan ni Bella, kundi maging sa emosyonal ding paraan. Ang mga 11 years old na bata kasing kagaya ni Bella ay dapat naglalaro na kasama ng mga kaibigan nito sa kalsada at nagsasaya. Nagagawang mag-aral at gumawa ng mga bagay kasama ng iba. Gayon din malaman ng tunay na halaga nila sa mundong ito. Ang lahat ng yan ay hindi nararanasan ni Bella. At kung meron siyang mahihiling sa ngayon, ay walang iba kundi ang maging normal katulad ng iba. Ang mga doktor naman ay nagsubok gumawa ng iba't ibang paraan para makapagbigay ng solusyon, kung saan nagsagawa sila ng iba't ibang espesyal na paraan ng surgery sa paa at balakang ng bata. Malaki umano ang posibilidad na makatulong yun sa paglaki ni Bella at siya'y maging normal. Subalit makalipas ang 9 na operasyon ay nanatili pa rin si Bella na umaasa sa kanyang wheelchair. Kapansin-pansin din nila ang pagkahina ng vital strength ni Bella sa kanyang hita. Gayunpaman, ang Morquio syndrome ay isang progressive disorder na habang tumatagal ay mas lumalala. Isa itong kondisyon na nagagamot, pero 2 lamang ang natatanging paraan para ito masolusyonan. Nauunawaan din naman ito ng mga magulang ni Bella, kaya labis nila itong pinag-aalala at ikinakabahala. Ay pinilit pa rin nilang magpakatatag at magpakatibay ng loob. Ang natatanging bagay na lamang na kayang gawin ng magulang ni Bella, ito ay ang mabigyan siya ng dagdag na kalayaan. Kung itatrato nila si Bella na parang isang ordinaryo ay malamang na matuwa ito ay kanyang magustuhan. Kaya naman nag-volunteer agad sila para makapagpasimula ng pagsasanay sa dog training center sa hindi kalayuan sa kanila. Ang magulang ni Bella ay may puso sa pag-aalaga ng mga hayop, partikular na sa mga aso. Pero ang pagpunta nila sa dog training center ay may isa pang dahilan. Ang facility na kanilang pinupuntahan ay nagsasanay din sa mga Great Danes para maging responsabling mga service dog, mga asong makakatulong sa mga taong may problema at dinadalang kondisyon. Madalas, ang mga service dog na ito ay naipapadala sa mga veterans na nagtamo ng matinding pinsala sa digmaan. Pero kung minsan, maging ang bata at ilang taong nangangailangan ng assistance ay napagkakalooban din ng ganitong alaga. Sa facility na rin unang nakilala ni Bella ang Great Dane na si George, isang malaking aso na kapag tumayo ay umaabot ng halos 7 talampakan. May sapat itong laki para umakbay sa balikat na isang matangkad na lalaki ng isang tayuan lamang. Pero ang Great Dane na nakilala ni Bella ay mabait at madaling makaunawa. Kaya naman sa unang araw pa lamang ng pagsasama ng dalawa ay mabilis na silang nagkaroon ng koneksyon sa isa't isa. Sa kabila ng pananatili ni Bella sa isang wheelchair
ay nagiging mas masaya na ngayon si Bella dahil sa kanyang kaibigang si George. Ganito din ang unang nararamdaman ng magulang ni Bella nang legal nilang ampunin si George at iuwi na sa kanilang bahay. Sa kabila ng laki ni George ay hindi ito naging pabigat sa bago niyang pamilya. Ang pananatili ni George sa kanilang tahanan ay nagbigay daan para makaramdam si Bella ng kakaibang saya na hindi nito nagagawang maranasan dati. Si George ay hindi kailanman lumayo sa tabi ni Bella, maging sa bahay o eskwelahan o ilang medical appointments. Sa sumunod na mga buwan ay mas lalo pang hindi mapaghiwalay ang dalawa. Madalas silang maglaro, maglambingan at sabay kong maupo sa sala para manood ng telebisyon. Wari mo bang hindi na nadarama ni Bella ang kanyang kondisyon dahil sa kanyang kasiyahan? Ang lahat ay nagiging maayos at mistulang wala namang problema. Hanggang sa isang araw ay magbago ang lahat ng yun. Si Bella, kahit na hindi na niya nararamdaman, ay nalagay na sa partikular at masamang bahagi ng kanyang kondisyon, dahilan para bumabang muli na sobra ang kanyang kalusugan. Nahihirapan na rin si Bella maging sa pagbangon sa kanyang kama. Sa bawat pagkilos niya sa kama ay nakakadama siya ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Tila ang pakiramdam ni Bella ng mga sandaling ito ay pinaibabawan siya ng buong mundo at wala nang mas importante pa sa ngayon. Sinubukan naman ng kanyang mga magulang na palakasin ang kanyang loob, pero wala nang iba pang makakapagpangiti pa kay Bella, maging ang kanyang paboritong pagkain o paboritong palabas sa TV. Hindi mo na makikitaan si Bella ng pagngiti kahit na kaunti lamang. Si George ay nanatili lamang din sa labas ng kwarto ni Bella dahil sa pagiging masama ng mood nito na mas nagbigay pangamba sa mag-asawa. Lumipas ang araw at ang kondisyon ni Bella ay mas lalo lang nagiging masama at malala. Nangusap naman ng magulang ni Bella kung anong dapat nilang gawin. Gayong wala naman silang magawa kung hindi ang unawain na lamang ang lahat-lahat. Isang araw, ang asong si George ay naubusan na ng pasensya. Pinuwersa talaga nito na mapasok ang kwarto ni Bella. Nandoon siya para gampanan ng kanyang tungkulin, gusto man ito o ayaw ni Bella. Wala din namang magtatangka ng pumigil sa isang malaking Great Dane. Sa kabila ng lahat, pagpasok ng kwarto ni George at paglapit niya sa kama ng kanyang kaibigan, ay agad nitong napangiti si Bella. Hinawak pa ni Bella ng dahan-dahan ng kanyang kamay sa ulo ni George para ito mahimas. Dito na napaluha ang mga magulang ni Bella nang masaksihan nila ang ginawa ni George pagkatapos. Agad inupo ni Bella ang kanyang katawan na parang wala itong iniindang kondisyon. Nakaupo si Bella sa kama habang nilalambing ang kanyang alaga. Wari mong bola na biglang naglaho ang kanyang bad mood. Nakahanda na sanang ina ni Bella na dalhin ng kanyang tungkod. Tumawag na rito sa kanyang asawa na agad niyang pinauwi. Pagkabalik sa kwarto ay nakita na lamang nila si Bella na nakatayo na habang akbay-akbay si George. Nakalabas si Bella hanggang hardin kung saan nagawa pa nito makipaglaro sa kanyang kaibigan. Masaya si Bella na makitang masayang naglalaro si George. Naluha ng sobrang mga magulang ni Bella sa kanilang nakita. Nakakapaglakad ng kanilang anak ng walang saklay o anumang hawak. Rason para mas makakilos si Bella ayon sa kanyang sarili, nang hindi umaasa sa kahit sino man. Dahil kay George ay nasabi ni Bella sa kanyang sarili na masayang mabuhay sa mundo kasamang iyong mga minamahal. Madalas ay nagagawa ng makapaglaro ni Bella sa hardin kasama ng ilan pang mga bata na dati hindi nito nagagawa, habang si George ay nakabantay lamang sa kanya sa bawat pagkakataon. Si George ang dahilan kaya naging maayos ang lahat at nanumbalik ang katatagan ni Bellang lumaban at bumangon sa kabila ng kanyang mahirap na pinagdaraanan, at ito'y ipinagpapasalamat ng kanyang magulang.